bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anniversary ng City Council of Manila na may temang Sangguniang Panglungsod ng Maynila, paglingon sa nakaraan, inspirasyon sa kinabukasan. Ngayong umaga, sama-sama nating bibigyang hugay ang mayamang kasaysayan ng ating konseho. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang pagunita sa ating kasaysayan, kundi pagpupugay rin sa mga taong naglatag ng matibay na pundasyon sa ating institusyon at sa mga patuloy na naglilingkod para sa kapakanan ng ating lungsod. Bilang pasimula, inaanyayaan lahat ng kayo para sa pag-aawit ng lupang Manila. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating magaling na alkalde na si Lord Misko Moreno Dumagoso, sa ating mga konsehal na narito, sa lahat ng mga empleyado ng Sangguniang at sa lahat ng mga bisita na narito ngayon. Happy 125th founding anniversary po sa Manila City Council. Alam nyo, I would like to express my gratitude to the team that made it possible na magkaroon ng exhibit ngayon dahil alam ko talagang hinanap nila ang lahat ng mga ito mula sa iba't ibang mga lugar at sulok at iba't ibang mga library para lang maipakita sa inyo. But today is very monumental for the 13th City Council dahil ipapakita natin kung saan tayo nagmula. And on my end, kagaya na sinabi kanina ni Father Nolan, para sa mga hindi nagpunta sa misa kanina, pero sinabi nga ni Father Nolan na we always have to make sure that we live like it's our last. Because we are only here actually to be used to make a difference. Because 150 years from now, wala na tayo dito. 125 years from now, iba na ang makikita dito. At mga ginawa na natin ay papakita dito ng mga susunod na henerasyon na magiging leaders natin. So on my end, as your presiding officer, as the Vice Mayor of our Mayor, my only request is that we leave a legacy, that we make sure that the 13th City Council proves to be one of the best city councils that Manila will ever have. Let's make sure that we focus over quality, over quantity, and we make sure that tayo ang maging boses ng ating mga distrito na naririnig natin sa ating pag-ikot sa Maynila. Anyway, I'm here, as usual, to present a very special person to the City of Manila. Pero today, I'd like to see him as the Vice Mayor of the 7th City Council. Fourth ba? 7th, dahil ang aking ama ay ang second City Council. So, siya ang naging Vice Mayor Presiding Officer ng 7th City Council. And to be honest, nung time na siya ay isang vice alcalde, pinanonood ko ang kanyang mga ginawa bilang isang Presiding Officer. At sa totoo lang, ang mga ginawa niya, aking inspirasyon sa aking ginagawa ngayon dito sa 13th City Council. Dahil ang maraming mga ginawa niyang mga batas, hanggang ngayon napapakinabangan pa rin ng mga Manileño. Kaya without further ado, I would like to give this mic to the man that the 13th City Council follows, ang ating ama ng lungsod ng Maynila, ang sinusundan ng legislative branch ng gobyerno ngayon dito, ang ating napaka-minamahal na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Thank you, mahal po kayo lahat. Anyway, magandang umaga sa inyong lahat. Isang makulimlim at malamig na umaga sa ating lahat dito sa lungsod ng Maynila. Sa ating minamahal na Vice Mayor Chi, at ang ating Majority Floor Leader Mon, at sa lahat ng konseho, sa mga staff, mga staff ng konseho ng Maynila. Good morning. Today we celebrate the anniversary wherein para lang sa kaalaman ng lahat, bago natatag ang gobyerno o hekutibo ng lungsod ng Maynila, naitatag muna ang Konseho Municipal. Nauna siya a week, at least 1 week or 2 weeks. Yun yung kabildo, kung makikita nyo sa Intramuros, at yung kung nasaan ang National Treasury Office. That same building where the City of Manila was established
But the City Council of Manila, or the Consejo Municipal, was first established to create and so on and so forth. So that's why I'm happy and proud to be part of the prestigious Manila City Council. The Vice Mayor is correct. History will judge us on whatever legislation that we have passed or productions, fruitful legislation for our people. Huhusgahan tayo, pero masyado matagal yung KG, 150 years. 50 years lang, todas na tayo lahat dito. Unless you're 5 years old. But the next generation will remember us on what we have done as public sector. Now, it is all up to you and you alone to create such legislation na napakalagang kapakipakinabang sa taong bayan na maaaring ilang henerasyon na ay magagamit pa ng mga susunod na leader ng ating lungsod. But for the meantime, while we are here, the present situation, we must continue to excel in our field of undertaking. And I do believe that your Vice Mayor is able to preside over the session. At dahil dyan, kapag nag-uugnayan ang legislatura at executive, ay mas magiging produktibo ang lahat. Given na yan across, and it's a matter of, it's a universal rule across the globe kapag laging may tamang ugnayan. At in fact, I've been in this building for almost now, tatlong dekada na. I started in the City Council at the age of 22. And those legislation that we have passed, still, ay hanggang ngayon, pinakikinabangan ng tao. Police allowance, teachers allowance, other national government employees allowance, PLM allowance, UDM allowance, para sa mga scholar na K-12, PWD minors, PWD adult, at ang pinakamamahal ko, mga senior citizen. Eh, gusto ko lang ipaalala na yon ay mga bagay na pinangarap ko, ngunit kailangan ipasa sa Konseho ng Maynila. It was approved, some of it under my watch as Vice Mayor. And it was approved, now being implemented. O ilang mayor na ang dumadaan. Maraming mayor na ang dumaan, ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin napapakinabangan ng mamamayan. These are the type of legislation that will outlast or outlive us. Kaya sa ating mga batang kusihan, na pwede pag-isipan yung maigit, always bear in mind, as a former members of the City Council and as a former presiding officer, every opinion has great value. Sabi nga namin nung araw, kahit ako'y high school finish lang, pag nagde-debate kami sa Konseho ng Maynila, pag naiinis na sa akin yung abogadong kadebate ko, at yung professional na kadebate ko, sabi ko lagi sa kanya, lalo na yung may mga masasama akong, o hindi masasama, masasakit na karanasan
bilang member ng City Council sa pagmamaliit sa aking kaalaman dahil ako'y hindi nakapag-aral. Ngunit pinilit kong maging mabuti, din ang tungkulin ko sa mamamayan sa Tondo bilang isang mangbabatas o lokal na mangbabatas. Pag napili ko na sila, your opinion is as good as mine. Maaaring may sarili kang paniwala, maaaring tama, pero hindi ako para maghusga kung ito yung mali. If that rule is applicable to you, it is applicable also to me. Because at the end of the day, it's a collegial body. You must convince others on the floor, your fellow members, convince them through proper explanation and with much respect among each other. You may be on the other side of the river. Sabi nga, may nasa Wakali, may nasa Nangka. But it doesn't mean you must go against each other even though the proposal is beneficial sa tao. Ako na, no, nag-opposition ako. Marami akong binutohan na administrative measure introduced by the administration while I'm on the opposition. Why? Why am I doing that and why am I telling you this? Because at the end of the day, wala kayong obligasyon sa partido. Ang obligasyon nyo sa taong bayan. Parties may have some ideological or beliefs, but at the end of the day, it doesn't mean it's always correct. Kaya walang masama kapag sa tingin ninyo kapag-pakinabang sa mamamayan. Pwede natin pagsasama. So sa ating mga City Council, sa ating Vice Mayor, sa inyong lahat na narito, happy anniversary. And someday, somehow, everyone here, all of us here, will have a better place of work. Hopefully. Trust me. Love you. May asin pa yun, nagtago pa. But for now, we are still in the recovery period, physically speaking, and we must continue to pursue that journey of healing, curing defects. Tama yung mga nakasanayang akalay dahil nakasanayan ay yun ay tama, yung pala ay mali, at magsama-sama tayo na itaguyod ang mamamayan ng lungsod, itaguyod, pagpatuloy yung pinasa sa ating torch ng mga sinundan nating leader ng lungsod. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. That is the message given to us as elected officials. Ipinasa sa atin, ipapasa din natin. Kaya mas maganda sa panahon natin today is to make a difference from yesterday. They did good. Maybe some of them are bad. But we must continue to move forward to make ourselves better. To learn from the mistakes and success. Tandaan ninyo ha? Hindi lang sa pagkakamali na tututo sa buhay. Sa katagumpayan, ito yung bagay na dapat din nating matutunan. What we can duplicate, escalate, at ibagay yung mga tagumpay noon na maging tagumpay bukas
sa nararapat na sitwasyon ngayon. We innovate with the same basic principle, but innovated under our watch. We'll have a better tomorrow for our children. So, happy anniversary sa inyong lahat. Mag-iingat kayo at baka next Monday, bangal na lang, susunod na kabayan. You'll never know. Sabi nga, good things come to those who wait. May awa ang Diyos. Shout out sa mga empleyado natin next Monday. Good luck sa inyo. Uy, magsikap kayo at magtrabaho kayo ng maigi kasi sayang. Sayang, mahirap ang buhay ngayon. Ano, Papsi? Yes! Iingat kayo at magpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! Maraming salamat po, Yorme, Mayor Isko Moreno Dumagoso, at kinatataba po ng aming puso ang inyong presensya dahil kalahati po ng panahon ng inyong buhay ay naiupo nyo sa lungsod ng Maynila, lalong-lalo na sa Kutseba ng Maynila. Muli palakpakan po natin, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Lumabo na tayo sa pinakatampok na bahagi ng ating programa, ang pagbubukas ng Sangguniang Paglungsod ng Maynila, a Civic Heritage Exhibition. Ang exhibit na ito ay sumasailalim sa 125 taong kasaysayan ng Sangguniang Paglungsod ng Maynila, mula sa pagkakatatag ng Municipal Board noong 1901 hanggang sa patuloy nitong paglilingkod bilang pangunahing institusyong legislatibo ng ating lungsod. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin si Yorme, Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza at Majority Floor Leader upang formal na buksan ang ating exhibit sa pamagitan ng paghihila sa mga laso. Sa bilang na 3, 1, 2, 3. Maligayang 125 taong anibersaryo ng Sangguniang Paglungsod ng Maynila. Maaari na po natin tignan ang mga nakadisplay sa